Verse 38 na po tayo. Muling binuhay si Lazaro. Muling nabagbag ang puso ni Jesus, kaya pumunta siya sa pinaglibingan kay Lazaro. Isa itong kuweba na tinakpan ng isang malaking bato. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Sumagot si Marta, na kapatid ng namatay, Panginoon, tiyak na nangangamoy na po ngayon ang bangkay, 4 na araw na po siyang nakalibing. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? So dito pa lang po, dito sa verse 40, pinakita na naman po ni Marta yung kawalang niyang pananampalataya sa Panginoon. She is acting as if the Lord is not knowing what He is doing. Diba? Parang nagmamarunong sa Diyos na para bang hindi alam ng Diyos yung ginagawa niya. Pinasanabihan pa siya ni Marta na, Panginoon, 4 na araw na po yan, may amoy na po yan. Diba? Yun ang ayaw po ng Panginoon. Kaya ang sabi niya dito, hindi ba't sinabi ko sa'yo na kung ikay may pananampalataya, diba sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po talagang na-rebuke po talaga si Marta dito. Ito'y rebuke din po sa mga katulad ni Marta ngayon sa generation natin. Diba? Andito na po yung assurance sa salita na po ng Panginoon, pero wala silang tiwala. Hindi po kasi nila binabasa yung salita ng Diyos. Paano sila magkakaroon ng pananampalataya? Kasi ang pananampalataya, nandyan po yan sa Romans, faith comes from hearing and hearing the word of God. So ibig sabihin, magmumula sa kanyang salita ang pananampalataya. Paano kung hindi ka nagpe-pay attention sa salita niya? Hindi ka nga nagbabasa ng kanyang salita. Paano mo siya makikilala ng mabuti? Magiging Marta ka lang din. Imbis na maging Mary. Mga kapatid. Tapos, dito po mga kapatid, balikan lang po natin yung verse 38. May sinabi po dito, di ba, na kuweba. Tama po ba? Yun, isa itong kuweba na tinakpan ng isang malaking bato. Yung kuweba po, nagsisimbolize po yun sa isang madilim, talagang madilim and evil world. Yan, ito yung kingdom ni Satan, itong mundong ito. Yun yung sinisimbolize ng kuweba dito, kung nasan si Lazaro. Si Lazaro ay nagsisimbolismo din sa isang talagang nagsisimbolize sa atin dati. Nung nandito pa tayo sa kuweba, nung nandito pa tayo sa madiling mundong ito na pinamumunuan ni Satan. Tayo'y inalipin sa kasalanan. Nakachin tayo, may tanikala po tayo. Nakatali po tayo. Na yun, nandun tayo sa yoke of slavery of sin. Paulit-ulit lang po tayo dun. Yan po yung kuweba. At yung sinasabi po dito na bato na nakaharang is like the veil. Yung veil na nakaharang po sa atin dati. Nung wala pa po tayo dito sa kaharian ng Diyos, nung tayo ay patay pa spiritually. May veil, may harang, may tabing sa ating mga mata para makita natin yung katotohanan spiritual na nangyayari. At ito din po ay nagsisimbolismo sa mga evil spirits. Alam niyo po ba mga kapatid, na ang lahat ng tao sa mundong ito are influenced by a spirit. It's either Holy Spirit or evil spirit. So, ibig sabihin po mga kapatid, pag yan, walang Holy Spirit ang taong yan, ang nasusunod dyan ay evil spirit. Yan yung umiira sa atin, sa kumpas ni Satan. Yan yung umiira sa isip at puso natin nung nandito pa po tayo sa madilim na mundong ito. Dito sa pamumuhay sa kasalanan, dito sa kasamaan ng mundo. So yan po yun. Yan po yung harang. Na pagkadating ng Panginoon doon, di ba, doon sa kinaroroonan ni Lazaro, sabi ng Panginoon, alisin niyo ang bato. Yun ang sabi niya. Alisin niyo ang bato. Alisin ang harang. Alisin ang lahat ng humahadlang. Diyan, di ba, diyan sa taong yan, para siya ay imasik ako. Para siya ay lumapit sa akin. Para siya ay mapunta sa kaharian ko. Lahat ng humaharang, lahat ng humahadlang ng mga masasamang espiritu. Diba? So sabi po dito, pagpatuloy natin, nandito po tayo sa verse 41.
Kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dinidinig mo ako. Alam kong palagi mo akong dinidinig at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Amen. Amen, Brother Matthew. Alisin lahat ng distraction, lust, ng flesh, lahat po ng pagnanasa ng laman mo. Lahat yan. Diba? Tanggalin. Magrepent. Magsisi. Yan ang panawagan ng Panginoon. Mamaya po, nandito yan. Madadaanan po natin yan, ha? Doon sa ano po, na yung papalabasin niya na po si Lazarus. So sabi po dito, no, sa verse 41 to 42, na tumingala po ang Panginoon. Ang sabi po niya sa ama, di ba nagpasalamat siya dahil dinidinig ng ama ang anak. Ibig sabihin po, kung hindi niya ito sinabi, diba? Kung hindi niya po ito sinabi, hindi natin malalaman na nanalangin ng Panginoon in private. Pagdating sa prayer, ang dapat po nating maging model ay ang Panginoong Jesus. He privately prayed sa Ama. Kaya po, ayan no, sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo na dinidinig mo ako. Ibig sabihin, nanalangin siya. Tapos, nung sinabi niya dito sa verse 42, alam kong palagi mo akong dinidinig at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid. Ibig sabihin, in-announce niya lang. Para malaman nila na siya'y nanalangin at dininig siya ng Ama. So kung hindi niya yun sinabi, hindi malalaman ng iba na nanalangin siya. Yes, brother. Yan po yung sad reality po, no, na napakaraming tao po ang hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nga po, narito po tayo. Tinatawagan, inaatasan ng Panginoon na spread ang kanyang kingdom gospel, 'di ba? Para mataniman po yung mga tao, yung kanilang mga puso ng kanyang banal na salita para po sila ay lumapit sa Panginoon, magrepent at talagang tanggihan ng kanilang mga sarili at lumakad na po sa righteousness, dito sa kingdom righteousness ng Panginoon, mga kapatid. Kaya po dito sa verse ano po yun, no? Yun yung gusto ng Panginoon. Ulitin ko lang po, gusto po ng Panginoon na tayo'y manalangin katulad po niya. Pray like Jesus. Privately, intimately, at naka-align. Naka-align sa will ng Panginoon. Yung kanyang pinipray. Diba? Kasi naka-align yan sa kanya, gloria ng Panginoon. So, yun po yung dapat nasa prayer natin. Alignment sa will niya. Hindi yung sa will mo, hindi sa will ng iba, kundi sa will ng Panginoon. Let His will be done, no matter what. Kasi yun ang makakabuti po sa atin, yun ang makaliligtas po sa atin. So, ang sabi po dito, verse 43, pagkasabi niya nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. At lumabas nga ang namatay na si Lazaro, na nababalot pa ng telang lino, ang mga kamay at paa, at may takip na tela ang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan nyo siya para malayang makalakad. So dito po sa verse 43 and 44, mga kapatid, heto na po yung panawagan ng Panginoon na natatapik din po natin yan sa Old Testament. Di ba nananawagan ng Panginoon? Yung kanyang boses na come out. Lumabas, di ba lumabas ka dyan sa pagkakasala mo, come out of your sin, repent. Yan ang panawagan ng Panginoon sa mga spiritually dead people. Tapos ang sabi pa nga po dito, yung kanyang kamay at paa, nakabalot ng telang lino, linen strips. Ibig sabihin po, ang simbolismo nito, naka-bandage, naka-chain, nakatanikala pa sa sin. Diba, slave pa sa sin. Kaya hindi ka po makalaya-laya pa dyan. Tapos, ang sabi nga po dito, yung kanyang, diba, yung kanyang, his face is wrapped with cloth. Talagang, yung may harang eh. Ibig sabihin may veil. Nakarap po siya, nandyan po yung harang, nandyan yung mga masasamang espiritu, diba, sa kumpas ni Satan. Si Satan pa, yung pumipigil. Diba, yung nag-i-influence dyan, sa taong is spiritually dead people na yan. Para sila'y manatiling spiritually dead at hindi magising at hindi po malaman ng katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya nung nandyan ang Panginoon, yung kanyang salita, ang sabi, di ba? Come out, lumabas ka. Ibig sabihin, repent, come out of your sin. Tumalikod ka na dyan, lumapit ka
sa Diyos para ikaw ay kanyang mabago. Tanggihan mo ang iyong sariling mga makalamang pagnanasa at makamundong pagnanasa at lahat ng kasamaan dito sa mundo. Para, di ba, ma-separate ka, mapabanal ka ng Panginoon, mabago ka. Di ba, sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Dito na po tayo mag-a-abide sa pang-araw-araw. Yes, amen. Denying ourselves is the start of following Jesus. Kailangan mong tanggihan ang sarili mo. 'Di ba? Kasi dito sa masamang mundong ito, ni-normalize po talaga na maging self-focus tayo, laging sarili yung sinusunod natin eh. Pero ang katotohanan po talaga, ang kalooban ng Panginoon ay huwag kang sumunod sa sarili mo kasi kapahamakan ng gusto niyan, niyang lamang yan. 'Di ba? Hindi mo nga yan masasama yung katawan na yan sa eternity eh. Kaya gustong-gusto lang yan, magkasala ng magkasala, may expiration date kasi siya. Kaya ang gusto ng Panginoon, para kanyang ikay maligtas, ikay kanyang matuwid, mabago at mapabanal. Yan ang gusto niya. That is His will. Our sanctification. Transformation natin. From being makamundo, makalaman, from sinner to saint, to His saint, mga kapatid. From one stage to another. Ngayon po, na nandito na tayo sa righteousness, nandito na tayo sa kingdom authority ng Panginoon, hindi na po nasusunod ang ating mga sariling laman dito. Ang nasusunod po ngayon ay banal na espiritu. Kasi ang hatid po ng banal na espiritu sa atin ay buhay. Walang hanggang buhay, 'di ba, sa pagbabalik ng Panginoon. Yan yung ibibigay sa atin. So, ang sabi po dito, di ba? Sabi ng Panginoon, kalagan nyo siya para malayang makalakad. Ibig sabihin, kung ano man yung humaharang sa kanyang bandage, di ba, yung mga masasamang spirito, kinas out na ng Panginoon, tinanggal niya na. Para ikaw, di ba, from kingdom of Satan, dito sa masamang mundong ito, itong kingdom niyang ito, ipupunta ka niya ngayon sa kanyang kawan, sa kanyang kingdom. Tatransfer ka niya. Sinasabi po ng Panginoon dito, ay sinasabi niya sa enemy, let go of him. Hindi na bilong yan sa kaaway. Hindi na bilong kay Satan yung taong yan, yung taong iyan, 'di ba? Yan ay bilong na sa one and only King, King of Kings and His kingdom, 'di ba, sa Panginoong Hesus. Tayo, ganyan ang ginawa niya sa atin. Papunta po dito sa kanyang kaharian wherein sinusupply niya po ang lahat sa atin, 'di ba? Pangangailangan natin, physical or spiritual, sinusupply niya po ang lahat. Hello po, Nanay Wilma. Ayan, blessed evening po. So, pagpatuloy natin mga kapatid. Verse 45 na po tayo. Sabi po dito, marami sa mga taong dumalaw kina Maria ang sumampalataya nang makita nila ang ginawa ni Jesus. Ngunit, ang iba sa kanila ay pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa niya. Kaya nagpatawag ng pulong ng Sanhedrin ang mga namamahalang pari at mga Pariseyo. Kita niyo po, no, yung marami daw po marami yung nakakita ng glory na yun, yung much greater glory na yun ng Panginoon, na imbis na healing, di ba, raise up from dead. Talagang greater glory. Nanampalataya po sila. Nung nakita po nila iyon. Di ba, nampalataya sila sa Panginoong Hesus. Samantalang, yung mga iba ay pumunta sa mga Pariseyo. Sinumbong nila yung mga nangyari. At heto na, yung mga Pariseyo, nagpulong na sila ngayon sa mga nangyayari. Alam naman po natin na itong mga Pariseyong ito, nandyan sa kanila, umiiral si Satan. Yung pride. Yes? Imbis na ma-amaze, nag-gossip pa sila, no? Yes. Diba? Ganyan ang mga tao eh. Pag hinatiran mo ng kingdom gospel, imbis na tanggapin, diba, kung ano-ano pang sasabihin masama, pag-iisipan ka pa ng masama, diba? Ganyan yun eh. Ibig sabihin kasi, umiiral pa kasi talaga sa kanila si Satan, yung mga evil spirits, spirito ng mundo, kaya hindi uma-agree doon sa katotohanan, yung sa salita na hinatid sa kanila. Diba katulad nito, pumunta sila, sinumbong nila sa mga Pariseo at yung mga Pariseo naman, nagkatipon-tipon, sabi dito, sinabi nila, ano ang gagawin natin? Maraming himala ang ginagawa ng taong ito. Nabagabag na sila. Kasi hindi pwede yun, mawawala na po yung paniniwala sa kanila o yung focus ng tao sa kanila at doon na mapupunta sa Panginoong Hesus. Mawawala na influence nila, mawawala na yung power nila. Diba? Verse 48, kapag hinayaan natin siya, maniniwala ang lahat ng tao sa kanya.
Kapag nangyari iyan, lulusubin tayo ng mga hukbong Romano at wawasakin nila ang templo at ang ating bansa. So nandun yung fear nila. Dun sa mga taga-Romano, kita nyo po, itong mga Pariseyong ito, kung nasan ang fear nila, wala sa Diyos. Nasa kapwa-tao. Kapwa-tao na kaya lamang kitilin ng buhay. Samantalang sa Diyos, hindi sila natatakot na kayang bawiin. Diba? Ang flesh at kaluluwa. Kayang-kaya kang dalhin talaga. Kung hindi ka magbabago, apoy ang kahihinatnan mo. Diba mga kapatid? So sabi po dito, no? Verse 49. Ngunit, isa sa kanila, si Caiphas, na punong pari sa taong iyon, ang nagsabi, talagang wala kayong alam. Hindi nyo ba inaisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay para sa sambayanan kaysa sa mapahamak ang buong bansa? Ang sinabi niyang ito ay hindi nanggaling sa sarili niya. Bilang punong pari ng taong iyon, nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan niya na mamatay si Jesus para sa buong bansa. At hindi lang para sa kanila, kundi upang tipunin at pagkaisahin sa isang bayan ang mga anak ng Diyos na nakakalat sa buong mundo. Mula noon, ibinalak na nilang ipapatay si Jesus. So kita niyo po, itong si Caiphas o si Caiaphas ay punong pari nung taong iyon. So, siya po ay nag-prophesy. So, ito'y talagang nagpapatunay lamang po na ang Diyos, gagamitin niya po talaga ang kahit sino para sa propesiya, para matupad yung propesiya. Kita niyo po dito sa side ng high priest, gumamit siya ng magpo-prophesy. Yan o, sabi, nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan nitong si Caiphas na mamamatay ang Panginoong Hesus para sa buong bansa, para iligtas ang sanlibutan. Na para hindi lamang isang nasyon ang titipunin, kundi lahat pagkakaisahin na. Diba? Isang bayan ng mga anak ng Diyos na nakakalat, nakascatter sa buong mundo. Pag-iisahin yan po, diba? Sa New Covenant, yan po yun eh. We are one in Christ na po. Wala na tayo sa old law. Diba? Yan po ang hatid ng Panginoong Jesucristo nung kanyang crucifixion. Yung kanyang banal na dugo. Na tore yung veil of hostility o yung pagkakabahabahagi. Wala na pong Jews, wala ng Gentiles, wala ng slave, nor free, nor female, nor male. One in Christ na. Lahat po, di ba? Meron ng pagkakataon, meron ng access. Kasi may mediator, may high priest na tayo, Lord Jesus Christ. May tagapamagitan na nire-reconcile, di ba? Reconcile sa Diyos. Kasi dati kaaway tayo ng Diyos. Nandito tayo sa kingdom ni Satan eh. Sa mundo. Kung sino kumakaibigan sa mundo, kaaway ng Diyos. Kaaway tayo ng Diyos dati. Pero ngayon, hindi lang tayo kabati, kundi ginawang anak. Heirs, tagapagmana. So, act like it. Be one. Maging, di ba? Yung identity mo ngayon, ipamuhay mo. Na ikay anak na, ikay tagapagmana, ikay ambassador, ikay saints. Yan po yung tinapik natin dun sa podcast, di ba? Yung identity mo sa Panginoong Hesukristo. Yan po dapat ang nalalaman ng tao eh. Yung identidad, yung identity nila. Kasi the moment na alam mo ang identity mo sa Panginoong Hesus, na hindi ka na yung dating ikaw, ikay new creation na. Ikay pinapabanal niya na. You are being sanctified. Ibig sabihin, hindi ka malilin lang ng kaaway. Kahit anong put ng lay sa'yo ng kaaway na ganto ka, dahil alam mo ang identity mo sa Panginoong Jesucristo, hindi ka malilin lang ng kaaway, ng lies ni Satan. I-rebuke mo lang yan in Jesus' name. Hindi mo yan papaniwalaan. Kasi ang tanging paniniwalaan mo at ipapamuhay mo ay ang kanyang salita. Kung ano yung nandito sa salita niya, kung ano nasa kalooban niya, kung anong nasa righteousness niya, yun yung susundin mo. Di ba mga kapatid? So sabi po dito, verse 54, kaya hindi na lantarang nagpakita si Jesus sa mga tao. Sa halip ay pumunta siya sa lugar na malapit sa ilang, sa wilderness, sa isang bayan na kung tawagin ay Ephraim. At nanatili siya roon kasama ang mga alagad niya. Nang malapit na ang pista ng mga Hudyo, na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel,
O yung ano nga po, no? Tama ba? Passover. Maraming tao mula sa iba't ibang bayan ng Israel ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang ritual ng paglilinis bago magpista. So dito pa lamang po, after po nung nangyaring iyon, ay umalis na po ang Panginoon doon at pumunta po siya sa bayan na kung tawagin ay Ephraim kasama yung kanyang mga disipulo. Tapos ito nga po, yung mga Hudyo, ito, meron silang pista. Diba? Verse 56, hinanap si Jesus at nagtatanungan sila roon sa templo. Ano sa palagay nyo? Paparito kaya siya sa pista? Verse 57, samantala, ipinag-utos ng mga namamahalang pari at ng mga pariseyo na ipagbigay alam ng sinumang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang madakip nila. So dito pa lamang po, itong mga oras na ito, di ba, dito sa salitang ating nabasa, ay nagbaba na po ng orders. Yung mga pariseyo, yung high priest, na ipadakip na po ang Panginoon, na ipagbigay alam daw sa kanila kung sino ang nakakaalam, kung nasan daw ang Panginoong Hesus para kanilang maaresto. Kita nyo po, diba, kita nyo po talaga yung umiiral sa isip ng mga taong ito. Na, eto ngayon na-share ko nga po no, sa ilan sa inyo, na etong mga Israelita, itong mga Hudyong ito, they are praying for a Messiah. They are praying for a Messiah. Pero anong ginawa nila nung nandyan na yung answered prayer? Pinatay nila. They killed the answered prayer. Kaya pala ang kalooban ng Panginoon, kaya hindi niya pa binibigay yung ating prayer, kaya inuuna niya na talagang i-fix yung puso natin, na itama muna yung puso natin, na talagang tayo'y ma-focus sa Kanya. Diba? For Him to be our everything. Kasi kapag nandun na tayo sa answered prayer, doon na tayo mafo-focus. Mawawala na yung atensyon natin sa Diyos. Mapupunta na dun sa answered prayer. Kaya nga po ang ginawa ng Panginoon kay Abraham. Tines niya, diba? Tines niya po si Abraham. Na isakripisyo yung answered prayer niya na anak, Isaac. Pero nagtagumpay siya. Nag-succeed. Kasi ibig sabihin na kahit anong mangyari kay Isaac, kahit siya ay mamatay, ang sabi ni Abraham ay bubuhayin siya ng Panginoon. Nandun yung pananampalataya ni Abraham. So doon pa lang, siya ay talagang pumasa sa testing ng Panginoon sa kanya. Yun ang gusto ng Panginoon. Na yung pananampalataya, buo sa Kanya. Na kahit hindi yung prayer mo, yung given na yan yung blessing sa kaharian niya, bibigay niya yan eh. Pinoprotektahan niya tayo dun sa answered prayer para hindi tayo ma-focus doon at talagang ma-focus tayo sa Diyos. For the Lord to be our everything, regardless kung matupad or hindi yung prayer natin. Kaya dapat sa prayer natin, imbis na, di ba, humiling ng humiling, ang i-ask natin sa Panginoon, ay talagang, Lord, itong mga hinihiling namin nawa, hindi to magpalayo sa amin, sa iyo. We want to be delighted with you more and more. You are everything to us. Kaya dapat sa panalangin natin mga kapatid, na-share ko na po yan sa ilan sa inyo, na wag po kayong puro hiling. Kasi mas marami yung hiling nyo sa prayer eh. Focus kayo, i-hallow nyo yung name niya. Hallow His name. Pakadakilain yung pangalan niya. Purihin nyo siya no matter what. Ibigay nyo ang lahat sa Kanya. Kasi given na po yan eh. Mas mahirap ang mag-manage ng answered prayer kesa sa prayer itself. Mga kapatid, yes, not my will, Lord, but your will be done, Lord. Lord, i-align mo ko sa will mo. Not my will, Lord. I want to hear your voice well, Lord. Your spirit. I want to hear you, Lord. I want to know your heart. Make my heart like you. Napakabuti ng Panginoon na pinoprotektahan niya tayo kahit dun sa answered prayer. Mga kapatid. Kasi pwede pong agawin ang atensyon, ang focus natin sa Panginoon ng answered prayer na yan. Kaya kung hindi ang Panginoon ang lahat sa'yo, magkakaroon ka ng pride, mapopokus ka dyan. So yun po yung mensahe niya regarding dun sa prayer, mga kapatid.